Ang Mindanao ay nagtataglay ng maraming nakalimutang mga lugar, mula sa mga libingan sa ilalim ng dagat hanggang sa mga walang laman na istruktura pagkatapos ng digmaan at tahimik na mga ruins. Bagamat ang mga natatanging pampublikong lokasyon ng paggalugad sa lungsod ay bihirang sinusubaybayan ng sistematikong, ilang kilalang makasaysayang mga guho, mga inabandunang komersyal na ari-arian, at mga na-reclaim na bakuran ay namumukod tangi sa buong grupo ng isla. Narito ang Top 10 Abandoned and Historic Sites sa Mindanao. Ngunit bago yan ay huwag kalimutan i-click ang like, subscribe button, and notification bell, para laging updated sa mga video na ating ginagawa, para sa inyong dagdag kaalaman. Salamat! 10. Banza Church Ruins. Ang pinakakilalang makasaysayan at abandonadong lugar sa Butuan City ay ang Banza Church Ruins na matatagpuan sa Barangay Banza. Itinayo noong 1625 ng mga Prail ng Recollect at nawasak noong 1753, ang batong kampanang tore na lamang nito ang natitira, nakapansin-pansing nababalot ng napakalaking puno ng balete sa tabi ng Agusan River. Ito ang pinakamatandang stone church ruin sa Mindanao. Nagtatampok ang site ng mga labi ng isang coral stone belfry na ganap na nilamon ng mga ugat ng isang sinaunang puno ng banyan sa tabi ng ilog. Ito ay inabandona pagkatapos lumipat ang sentro ng bayan noong 1865. Siyam. Guay Old Church Ruins. Ang Gyog Church Ruins, na tinatawag ding Old Katarman Church o Bonbon Church, ay mga makasaysayang remnants ng bato sa Camiguin. Itinayo noong ika-16 na siglo, ang istruktura ng coral stone ay higit na nawasak noong 1871 volcanic eruption ng Mount Vulcan. Ngayon, ang mga malumaw na pader at mga siglong gulang na puno ay nagmamarka sa site. Itinayo noong 1500s hanggang 1600s gamit ang mga coral stone, dayap, at puti ng itlog. Nabura at bahagyang nabaon ng abo at lava noong May 1871 na pagsabog ng bulkan. Nagtatampok ng mga gumuguhong pader na bato, mga bahagi ng lumang kumbento, isang kampanaryo, at malalaking tinutubuan na mga puno. 8. Alta Mall, Zamboanga City. Ang Alta Mall sa Zamboanga City ay isang makasaysayan, hindi na gumaganang shopping center na matatagpuan sa kahabaan ng Don Alfaro Street sa Barangay Tetuan. Binuksan noong unang bahagi ng 1980s, malawak itong kinikilala bilang ang unang modernong shopping mall sa kanlurang Mindanao. Ang pangalan nito ay isang acronym na hango sa mga apelyido ng mga founder, Atolano, Lobregat, Tan, at Araneta. Sakop ang humigit kumulang 10,000 metro kwadrado ng espasyo sa sahig na nagtatampok ng supermarket, 2 sinehan, bowling alley, food court, billiard hall, at mga maagang lokal na fast food anchor tulad ng Shakey's. Sa pagharap sa mga pagbabago sa ekonomiya, mga hamon sa pamamahala, at kompetisyon mula sa mas bagong mga establishmento sa downtown, ito ay pansamantalang lumipat sa isang barter trade center bago ganap na nagsara noong kalagitnaan ng 1990s. Ang istruktura ay nanatiling halos inabandona sa loob ng mga dekada, nakatayo malapit sa mga mas bagong komersyal na build. 7. Torre ni David, Bukidnon. Ang isang sikat na luma, tila inabandonang istruktura sa Bukidnon ay ang Torre ni David, kilala rin sa lokal bilang Casa Alegre, na matatagpuan sa kahabaan ng Ser Highway sa Barangay Kabongan sa Malaybalay City. Bagamat malawak na alingawngaw na inabandona at pinagmumultuhan ng tinutubuan ng mga damo, orihinal itong itinayo noong huling bahagi ng 1950s. Isang kapansin-pansin, sira-sira na 3 palapag na istilong Baroque na istruktura na pinalamutian ng mga hindi pangkaraniwang eskultura ng mga lalaki, hayop, at natatanging mga ukit. Bagamat ito ay mukhang nakakatakot, tinutubuan, at inabandona, nag-uudyok sa mga lokal na urban legend ng mga multo, nananatili pa rin itong inaalagaan. 6. The Sunken Cemetery, Camiguin. Ang Sunken Cemetery sa Katarman sa Camiguin, ay isang sikat na libingan sa ilalim ng dagat.
Ito ay lumubog kasunod ng mga volcanic eruptions ng Mount Vulcan simula noong May 1, 1871. Ang isang malaking puting konkretong krus na itinayo noong 1982 ay nagmamarka sa lugar, na nagsisilbing isang tanyag na lugar para sa pagtingin sa paglubog ng araw, snorkeling, at pagsisid. Ang lugar ay isang mapayapang pamayanan at sementeryo noong panahon ng kolonya ng mga Espanyol. Ang Mount Vulcan ay sumabog noong 1871, na naging sanhi ng mga bahagi ng lumang bayan at ang sementeryo na dumausdas sa ilalim ng dagat. Ang karagdagang aktibidad ng seismic at bulkan noong kalagitnaan ng ika-20 siglo ay nagtulak sa lupain pababa sa humigit kumulang 20 talampakan ang lalim. Ang pamahalaang panlalawigan ay naglagay ng malaking krus sa ibabaw ng tubig noong 1982 upang parangalan ang mga patay. 5. Zamboanga Plaza Hotel and Casino. Ang makasaysayang Zamboanga Plaza Hotel and Casino sa Barangay Pasunangka sa Zamboanga City, orihinal na binuksan noong 1977 bilang unang 5-star hotel sa Mindanao at isinara noong 1986, ay sumasailalim sa malaking redevelopment ng El Sol de Zamboanga, upang muling buksan bilang ang Marangyang Plaza de Zamboanga na pinamamahalaan sa ilalim ng Dusit Collection ng Dusit International na nakabase sa Thailand. Itinayo noong huling bahagi ng dekada 1970, sa panahon ng Administrasyong Marcos, na nagtatampok ng 250 kwarto, casino, pool, at disco. Huminto sa operasyon at inabandona noong unang bahagi ng 1986, kasunod ng EDSA Revolution at kasunod na paglilitis sa pagbawi ng asset. Nanatiling walang laman at hindi aktibo ng humigit kumulang 37 taon bago makuha. 4. Ayala Carbon Forest Reclaimed Subdivision. Ang Ayala Land Carbon Forest sa Davao City ay isang 54 hectares urban rewilding project sa Barangay Bago Galera, Tulomo District. Orihinal na inihanda bilang isang residential subdivision, ang site ay inabandona matapos makita ng mga developer na ang lupa ay hindi matatag para sa pabahay. Ito ay pagkatapos ay muling ginawa sa isang umuunlad na katutubong kagubatan upang sumipsip ng mga carbon emissions. Ang lumang subdivision na konkretong kalsada at mga gutter ay tumatakbo na ngayon sa ilalim ng makakapal na mga canopy ng puno. Muling itinanim sa mga yugto mula noong 2018 upang labanan ang mga invasive na damo tulad ng paragrass. Ngayon ay nagsisilbing tahanan ng mga katutubong puno, ibon, salagubang, at maliliit na mamal. Nagsisilbing carbon sink para tumulong na mabawi ang mga greenhouse gas emissions mula sa mga komersyal na ari-arian ng Ayala Land. 3. Samal Casino Resort. Ang Samal Casino Resort, na tinatawag ding Grand Ekran Hotel, ay isang napakalaking $50 million, 250 ektaryang proyekto sa Kaputian, Samal Island sa Davao. Binalak noong 1993 na maging Las Vegas of the East, nabigo ito at isinara noong 2000 dahil sa krisis sa pananalapi sa Asia, na nag-iwan ng isang inabandonang palatandaan. Sinimulan ng Malaysian investor na may 300 silid sa hotel, isang casino, isang malaking ballroom, at isang golf course. Nagkaroon ng soft opening noong 1998, ngunit ganap na isinara noong 2000. Ang mga plano sa pagbabagong buhay noong 2007, 2012, at 2016, ay nabigo lahat. Sa kabila ng paminsan-minsang mga talakayan sa pagitan ng mga developer at mga lokal na unit ng pamahalaan sa paglipas ng mga taon, ang pasilidad ay nananatiling hindi gumagana. Mga modernong destinasyon sa Carangyan at paglilibang sa isla, gaya ng Discovery Samal o Club Samal Resort, nag-aalok ng mga operational na accommodations at amenities sa harap ng tabing dagat, ngunit hindi sila nagtatampok ng mga on-site na casino. 2. Artica Sports Dome. Ang Artica Sports Dome ay isang inabandona, hindi natapos na 15,000 seaters Coliseum project sa Davao City.
Nagsimula noong 2000 sa ilalim ni Mayor Benjamin de Guzman, ang 300 na milyong piso proyekto ay huminto sa humigit kumulang 70 hanggang 75% pagkumpleto sa gitna ng mga salungatan sa politika, mga paratang sa sobrang presyo, at mga alalahanin sa kaligtasan hinggil sa isang kalapit na kasalanan ng lindol. Ngayon, ang Artica Sports ay nananatiling isang abandonado, hindi natapos na istruktura. Naisip noong huling bahagi ng 1990s at humigit kumulang 70 at 75% na natapos mula noong 2001, ang multi-milyong pisong proyekto ay permanenteng sarado, hindi gumagana, at walang ginagawa dahil sa legal, pinansyal, at lindol na mga alalahanin sa kaligtasan. Isa. Abandoned Pacific Cement Plant. Binuksan noong 1967 bilang isang punto ng pagmamalaki para sa mga lokal na Surigao noon. Isinara sa loob ng mahigit isang dekada dahil sa matinding paghihigpit sa pananalapi, na nag-iwan ng mga guho ng industrial na lagay ng panahon, na tatakpan ng baging. Pagkaraan ng 11 taon na walang ginagawa at nabubulok dahil sa problema sa pananalapi kasunod ng orihinal na operasyon nito na nagsimula noong 1967, opisyal na muling binuhay ang pasilidad at sinira ang ground para sa rehabilitasyon nito sa ilalim ng bagong pagmamay-ari ng San Miguel Corporation. Ngayon ay hindi na inabandona ang planta ng Pacific Cement Company na matatagpuan sa Barangay Quezon sa Surigao City. Ang mga plano sa rehabilitasyon na inaprubahan ng korte ay humantong sa isang opisyal na seremonya ng groundbreaking noong unang bahagi ng 2025, na pinangunahan ng San Miguel Corporation upang ibalik ang mga operasyon sa pagmamanupaktura, magdala ng mga lokal na trabaho, at muling itayo ang economic anchor ng lugar.